Guys, lagi po natin tatandaan, ang ating pong gastric acid ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating digestive system, no? Delikado po ito pagka tumataas at delikado rin po ito pagka bumababa. So, pag tumataas po ito, nagkakaroon tayo ng hyperacidity at pag bumababa naman po, nagkakaroon tayo ng hypochlorhydria o yung tinatawag na low stomach acid. So, mahalaga po na lagi nasa tamang level ang ating gastric acid para manatili tayong malusog at matunaw ng maayos ang ating mga pinapasok sa loob ng ating stomach. Hello everyone, I am Jay and this is Rubicon TV. So kung bago po kayo dito, huwag niyo pong kakalimutang i-hit ang subscribe button at kalimpangin niyo rin po ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. So guys, ito po ang third episode ng aking vlog about on how I recover from gastroesophageal reflux disease. So ang paksa natin ngayon guys ay tungkol sa dalawang kondisyon na nangyayari sa gastric acid sa loob ng ating stomach at kung ano-ano mga sintomas nito na ating maaaring maramdaman kapag nagkaroon tayo ng dalawang kondisyon na ito. So ang unang kondisyon na nangyari sa loob ng ating stomach ay yung tinatawag na hyperacidity o yung tinatawag na high stomach acid o yung labis na pag-produce ng gastric acid sa loob ng ating stomach. So ang pangalawa ay yung tinatawag na low stomach acid o yung in other word yung tinatawag na hypochlorhydria. So ito naman ay nangyayari kapag ang production ng gastric acid sa ating tiyan ay kulang. So napakahalaga po na malaman natin kung ano-ano ang mga sintomas ng dalawang kondisyong ito, no? Para mabilis nating malunasan ang ating gastroesophageal reflux disease. So, una natin tatalakayin kung anong nararamdaman o kung ano ang mga sintomas ng mga taong may hyperacidity na dating naranasan ko din. So, in my case, nung naranasan ko ang hyperacidity, ang mga sintomas na aking naranasan ay yung laging humihilab ang aking tiyan, lagi akong nagugutom, pero wala akong ganang kumain. Nakakaranas din ako noon ng heartburn, nanunuyo ang aking lalamunan, minsan feeling ko may bara sa aking esophagus. And then kinakapos ako ng hininga. Tapos feeling ko noon ay napakahirap humugot ng hininga galing sa tiyan. Parang may pumipigil na hindi ko maintindihan kung ano ang aking pakiramdam noon. Kumbaga nararamdaman mo siya pero hindi mo maipaliwanag kung ano yung nararamdaman. So nahihilo din ako ng mga time na yon. So araw-araw kasi paiba-iba ang sintomas na aking nararamdaman. So minsan feeling ko ay lutang ako, na feeling na para akong matutumba. And then nananakit din ang aking batok dito, parang tinutusok kabilaan yan. Minsan nakakaramdam ako ng pamamanhid ng aking ulo. And then nakakaramdam ako pati ang mukha ko na mamanhid. So minsan lalo na tuwing umaga parang ang panlasa ko ay mapait, minsan ay parang maasim na parang umaakyat, at minsan naman ay lasang kalawang yung saliva ko. So nabubulok din paunti-unti ang mga ngipin ko noon, kaya nga kung mapapansin mo yan, medyo lubog yung kabilaan kong panga kasi nga ay wala na akong mga bagang, naubos yung mga bagang ko sa napabunot. And then palagi din ako nagkakaroon ng dry cough. Minsan bigla-bigla na lang siyang susulpot, bigla-bigla rin nawawala. Katulad din ng pagkakaroon ko ng sipon, barado ang ilong, pasulpot-sulpot pero nawawala rin siya, na parang siyang allergy. So nagkakaroon din ako ng sakit sa tiyan na tumatagos hanggang likuran. And then yung aking dibdib, minsan ito dito banda sa left side and then sa right side,
parang tinutusok siya palipat-lipat. And then dito sa gitna, dito banda sa may gitna ako, ayan, nagkakaroon ako dyan ng parang napakasakit na parang tinutusok. Akala ko noon may sakit na ako sa puso, kaya nga nagkaroon na ilang beses ako na isugod sa emergency sa mga ospital kasi nga nagkakaroon ako ng palpitation na parang pumipintig na hindi mo napakabilis ng iyong pintig ng puso. Pagka nagkakaroon ka ng rapid heartbeat, and then ang kasunod nun is anxiety na, nagkakaroon na ako ng takot. So pati ang tainga ko noon nagkakaroon na rin ng tinatawag na buzzing o yung gumaganon sa tainga ko, lalo na pagpagod ako. So ang mahirap doon, yung pinaka worst na naranasan kong sintomas ay yung anxiety talaga, at saka yung pagkakaroon ko ng sakit sa ulo na napakasakit. So yan ang mga sintomas na naranasan ko nung araw na mga nakakaranas pa ako ng tinatawag na high stomach acid o hyperacidity. And then sa araw-araw kasi noon ay iba-iba pa ang aking nararamdaman. So guys, dumako naman tayo ngayon sa pangalawang kondisyon, no, na kung tawagin natin ay yung low stomach acid o hypochlorhydria. So nalaman ko ang case nito, ang kondisyong ito nung nagkandak ng fecalysis test o yung sinuri sa laboratory yung aking dumi, no? Kasi nga mga 3 to 4 months na yata noon nung ako'y sinusumpong ng IBS o yung tinatawag na irritable bowel syndrome, no? Yung feeling na napakasakit sa middle part ng abdomen, dito sa may bandang puson, sa may pusod, kapag napupupo ako. At tuwing tinitingnan ko noon yung aking dumi, kasi sinusuri ako, kasi palagi ako nagsusuri kung anong nararamdaman ko, sinusuri ko sa aking sarili. So pati dumi ko tinitingnan ko. So napapansin ko doon na tuwing ako ito dumi, may kasama siyang mucus o parang plema. So minsan nakikita ko rin sa aking dumi ay yung parang may mga buong pagkain pa na hindi natutunaw. So during my LSA condition, ito po ang aking mga sintomas na naranasan, ano. So number 1, problema sa panunaw. Nagkakaroon tayo ng problema sa panunaw kasi nga kulang na yung ating gastric acid. Napakahalaga kasi ng ating gastric acid para sa ating pagtunaw, kasi nga ito yung part ng sistema ng ating digestive system na napaka-importante sa pagtunaw ng mga pagkain. So ang pangalawa kong naranasan noon ay laging bloated ang aking tiyan, lalo na pagkatapos kong kumain. Minsan naduduwal ako, sumasakit ang aking ulo. So nung nagpa-check up ako, ang sabi ng doktor, mayroon na daw akong vertigo, kasi nga sumasakit palagi ang aking ulo. So lagi na rin ako nagkakaroon ng irritable bowel syndromes. Then nadudumi ako, laging sumasakit ang aking tiyan. Then mayroon mga plema sa aking popo o dumi. So bumaba rin po ang aking blood pressure. That naging 90/60 na, minsan pa umabot pa ng 90/50, kasi lagi na akong pumupunta sa clinic noon, at bumili na rin ako mismo ng digital blood pressure para ma-monitor ko ang aking BP, kasi nga laging sumasakit ang aking ulo. So sabi ng doktor sa akin noon, mas maigi na i-monitor mo ang iyong BP para anytime ay pwede kang magpa-hospital just in case na bumaba pa ng gusto ang iyong blood pressure. So thank God naman at pinakamababa lang is 90/50, which is medyo mababa daw talaga, sabi ng doktor. So minsan din nung mga time na yon, yung during may low stomach acid case, ay nahihirapan akong matulog dahil nga laging bloated ang aking tiyan. Medyo yung dating masakit, mas lalo pang sumasakit. So naging over fatigue din ako. Lagi na rin ako nagkakaroon ng muscle cramps, and then nagkaroon ako ng halitosis o yung bad breath.
Kasi nga, yung tinatawag na hindi kasi natutunaw na pagkain sa loob ng ating stomach ay nagkukos din siya ng bad breath kasi nga open na yung ating lower esophageal sphincter o yung tinatawag na LES. Kaya ang amoy ng galing sa ating stomach ay umaakyat na sa ating mouth. Kaya nagkaroon tayo ng halitosis. And then nagkakaroon ako ng anlidighay, minsan utot ng utot. So, alam mo yung feeling na hindi tumitigil yung pagdighay. Then yung dating hirap ko na paghinga ay lalo pang lumala nung nagkaroon ako nung bumaba yung aking stomach acid. So, naging blurred na rin yung vision ko. Yung aking paningin naging blurred, medyo nagiging malabo, parang nagkakaroon ng kalituhan sa aking paningin. So nung mga time na yon, sumugod kami sa executive optical. Nagpalagay ako ng salamin kasi nga sabi ko sa doktor, kailangan ko magpalagay ng salamin para ako maagapan ko yung paglabo ng aking paningin. So nung patingin ko sa doktor, sabi niya medyo tumaas lang daw yung grado ko pero hindi naman daw ganun kataas. So nag-insist pa rin ako na magpalagay ng salamin noon kasi nga para ako hindi lumala yung sitwasyon. So ang pinaka-nakatakot na sintomas ko noon ay yung nagkaroon ako ng heart palpitations. Yung dati kong rapid heartbeat mas lalo pang lumala. So, yung hanggang sa naging anxiety, doon ako medyo nahihirapan na talaga kasi halos pabalik-balik na kami sa hospital noon. Every time na magkaroon ng heart palpitation, kahit madaling araw na yan, nagpapasugod ako sa hospital. Kaya nga, ang dami kong ECG results na nandito ngayon. Papakita ko yan sa inyo. Ayan o, yung mga ECG results ko na yan. Napakarami yan. Meron ako sa Las Piñas Med, meron ako sa Family Doc. Yan, halos 5 times ako nagpa-ECG. Hindi ko na makita yung ibang result ko eh. So pare-parehas lang naman ang resulta. Tinatawag na sinus rhythm yata yun. So nagkakaroon din tayo ng vitamins and mineral deficiency kasi nga sabi ng mga doktor, kapag hindi tayo natutunawan, may possibility na hindi ma-absorb ng ating digestive system o yung ng ating small intestine yung mga nutrients na galing sa ating mga kinakain. So that time bumabagsak ng paunti-unti ang aking timbang kasi nga kulang yung nutrients na napupunta sa aking katawan. So, isa pa sa mga pinaka nakakatakot na nangyari sa akin nung may LSA condition ay yung bumaba yung aking potassium sa dugo, which is nakakatakot kasi lalong lumala yung aking heart palpitation. So, stomach acid tayo, nagkakaroon din tayo ng bad bacterial overgrowth o tinatawag na bacterial imbalance. So kasi kapag hindi tayo masyadong natutunawan, ang nangyayari dyan, yung mga pagkain sa loob ng ating stomach na hindi natutunawan ng maayos, pinagpipiestahan po yan ng mga bad bacteria. So bumababa yung ating level ng good bacteria, ang pumapalit po nun ay yung bad bacteria, which is nakakasama sa ating kalusugan. So yun guys, yun yung mga binanggit ko, yun yung mga nangyaring sintomas sa akin na nung dalawang kondisyon ng gastric acid sa loob ng ating stomach. I hope na nakabigay ako ng konting kaalaman sa inyo. So ang GERD po natin ay may kagalingan, ano? So stay tuned lang po dahil sa susunod na video ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga remedies na aking ginawa, kung ano yung mga ginawa ko para ako tuluyang makalaya sa sakit na gastroesophageal reflux disease. So maraming salamat po sa inyong pagpapanonood. Bye-bye!